Okay, so magandang hapon sa inyo mga kachapopoy. Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon is Penology Officer Examination. So, ito yung discussion. So, limited lang yung discussion natin, no? Para kahit paano, makagawa pa ako ng mga ibang question para sa inyo. Okay? So, anyway, ako nga pala si Noli Ingcad. 6th place sa CSC Penology Officer Examination noong June 2018. So, susunod yan, gawa naman tayo ng Fire Officer Examination and tuloy-tuloy pa rin tayo sa Criminology and dagdag din tayo sa NAPOL. So anyway guys, sa mga criminology, meron tayong dito libro, Mastering Criminology Terms. Ito lang din ang ginagamit ko nung nag-penology ako, tapos tsaka konting BGMP manual, no, sa criminology. Talagang gamit na gamit ito. Maraming gamit ito. Okay, so magandang hapon pa rin. Ay, natutumba siya. So tuloy tayo sa discussion natin, mga kachupapi, mga kachapopo in the world. So, eto na ang ating pinakahihintay. So, eto na nga ang ating pinakahihintay. Ayun. So, number 1 question. The Bureau of Jail Management and Penology was created on. Kailan daw create yan? So, ano yan? Kailan kaya create yan? Tignan nga natin. Ayun, January 2, 1991. Okay? Yung March 10, ito naman yung para sa amendment ng tinatawag natin na BJMP at saka BFP reorganization 9263 yan. Actually hindi naman totally reorganization. Inihiwalay kasi ang PNP iba eh. Diba? From the 6975 naging 8551 ang PNP, diba? Nagkaroon ng 9708. Pero ito naman, humiwalay ang BJMP at saka BFP. Kaya nagkaroon ng RA 9263 and also further amended by 9592. Okay? So, ito, tungkol to sa mga talagang pinaka-amendment niya. Kung mabasahin niyo yung batas niyan, kailangan yung basahin yan, no? So kasi itong part na to, pinaka-ano pa lang natin, pinaka-introduction na maaaring magtanong ang mga ang examiner dito. Okay, wag niyo kakalimutan ha. Pag-ulitin natin tanong ha. The Bureau of Jail Management and Penology was created on, kailan daw yan? On January 2, 1991 pursuant to RA 6975. Di ba? Di ba yung RA 6975 ay yung DILG DILG Act, di ba? So anyway, tuloy tayo. The current office of the BJMP is located at Sandaw Building. Okay? Saan daw na lugar yan? The current office of the BJMP is located at saan daw yan? Juco Building, 144 Mindanao Avenue, Project 8, Quezon City, Muntinlupa City. Etong sa Muntinlupa, dito naman matagpuan yung tinatawag natin, nakuha lang tayo ng ating pen table, no, para masulatan natin yung pen table. Okay, ito naman ang Muntinlupa. Ito naman yung para sa tinatawag natin na Bureau of Correction. Okay? So, dyan yung tinatawag nating Bureau of Correction. Ito naman yung Agam Road, Quezon City. Ito naman yung para sa sa BFP, no? BFP. Ayan yung yung sa BFP, yung NHQ nila. Ito naman yung sa bawag dyan isipin ito. So, ang sagot natin dito ay Juco Building 144 Mindanao Avenue, Project 8, Quezon City. No? Sa next, number 2, huwag nyo kakalimutan to And number 3, the BJMP is a line bureau
of the Department of the Interior and Local Government. So tinatanong dyan, line bureau ba ang BJMP? Okay, tinatanong ba yan, line bureau ba ang BJMP? So balikan natin yung pinaka-definition ng RA 6975 and RA 6975. 'Di ba under RA 6975, 'di ba sabi the creation of the Tri-Bureau under daw ng DILG. Ayun, 'di ba? Yung pinaka-title niya. So, ang PNP, yan. Ang PNP, yan. And BJMP and also the BFP. Kasi ang PNP section 23 ito. Ang BFP section 53 and also the BJMP is section 60. Okay? So, ang tanong, line bureau. Mga line bureau po yan. Okay, the statement is true. Okay? So, line bureau po siya. Okay? So, tanong, baka mamaya magtanong yung PNP ba consider bureau? Sir, kasi tignan mo, BJMP, Bureau of Jail Management Penology, Bureau. BFP, Bureau of Fire Protection, Bureau. PNP, wala naman salitang bureau. Consider po at kasama siya bilang isang bureau. Okay? So, tuloy tayo. Number 4, the task of jail management and penology shall be responsible of the yung sa jail, syempre, common naman ano ba tayo dito? 'Di ba? So, kung jail and penology, ang may relation lang naman sa mga kulungan, PNP, di naman sila totally related talaga sa kulungan, although meron silang lock-up jail. Pero ang pinaka-purpose kasi ni Philippine National Police is ang primary duty niya is crime prevention. Okay, ito ang Bureau of Fire and Protection sa property, no? Hindi ako masyado on dito pero gagawa natin ng reviewer dito sa BFP. And pag Bureau of Corrections, ang mga cases, ang mga pagkakakulong na tinatanggap ng Bureau of Correction is more than 3 years of imprisonment. Yan, more than 3 years of imprisonment. Yan, imprisonment. Okay? Bureau of Jail Management and Penology, 3 years and below. And 3 years and below. Okay? Ayan yung mga hinahawakan ng tinatawag nating BJMP. So, syempre, obvious naman sa tanong, jail. Okay? So, jail naman, di ba? Ang pinag-uusapan kulungan. Kasi ang Bureau of Correction or prison, di ba? Piitan siya. Ito jail. Syempre, alin dito may jail? Di basic na sa atin yan. Bureau of Jail Management and Penology. Okay, so number 5, ang BJMP daw, BJMP, exercise administrative and operational jurisdiction over the, tignan nga natin, isa-isayin nga natin kung ano, provincial, hindi, district pwede, city pwede, municipal pwede. So hindi pa rin pwede itong letter A kasi ang provincial jail, under po ng provincial government, no? So, next. Ano pa? All provincial, di nga pwede provincial, pati sub-provincial, di nga pwede. Pwede district, city, municipal. Okay, pero tanggal pa rin kasi merong hindi kasama Merong hindi pwede na naisama dyan. All district pwede, city pwede, municipal pwede. Pwede ito, pwede. Bilugan natin. All jail in the country, pag pinag-sinabi kasing all jail is lahat. So parang isinama mo rin ang probinsya. No? Mali yan. So ang sagot natin dyan mga tropa, mga chupapi at chapopoy, all district, city, and municipal jail. And take note,
Kapag municipal jail, laging tatandaan ha, pag municipal jail, ang pagkakakulong diyan ay tumatagal ng 1 day to 6 months. Okay? Kapag city and district, 1 day to 3 years. Okay? Huwag kalimutan yan. How about provincial? Pag provincial guys, provincial jail, laging tatandaan dyan ay 6 months and 1 day to 3 years ang usapan natin dyan pag provincial jail. Okay, take note lagi yan ha. So ang mga ang kaya lang nasakupin na BJMP is district, city, and municipal jail. Mababasa din naman natin yan sa batas and also sa kanilang operational manual. Okay, so ayun yon. So sagot natin yan, all district, city, and municipal jails. Next, ayun na. On January 2, 1991, the BJMP was created through Republic Act 6975. Okay, tama. As a Line Bureau, di ba kanina may tanong na Line Bureau ba yung BJMP? Ito sinagot nyo, di ba? Yan. Kaya pag magbabasa kayo ng mga ng tanong sa sa exam, basahin nyo muna lahat, no? Sagutan nyo yung madali, i-take note nyo doon, sulatan nyo yung madadali, di ba? Sagutan nyo muna. Pag mahirap, skip nyo. Kasi kapag binuhos mo kasi oras mo dun sa mga mahihirap, time consuming talaga. Baka doon ka madali sa oras. Kaya sagutan mo na yung mga madadali. Tapos balikan mo, no? Pero ang pagsagot natin, tatanda pag nag-exam kayo sa sa tawag dito sa Penology Officer Examination. Nyo muna, di ba? Lapis gamitin nyo, lapis. Sulat nyo muna. Huwag muna kayo mag-direct sa answer sheet. Sa questionnaire muna kayo. Kahit tuldok-tuldok lang muna yung palatandaan nyo sa isasagot nyo para pwede nyo mabura. Okay? So, lagi mag-iingat doon sa exam natin. Under the Department of the Interior and Local Government, the Jail Bureau is the upgraded version of its forerunner. So ibig sabihin, may nauna pa pala na jail management penology. So yung pinakauna nun ay the Office of the Jail Management and Penology. So this time, nung dati hindi pa totaling bureau si BJMP, 'di ba? So yung mga sinauna noon, hindi pa talaga totally bureau siya. So ang nakalagay, Office of the Jail Management and Penology of the defunct ng PCINP. Okay. So yung dati palang tinatanong niya. Ang tinatanong ngayon, ang dati paling kunikwento niya. So ngayon ang tanong, who is the last head of the said office? Okay, who is the last head of the said office? Si Police Director General Cesar P. Nazareno, sa siya yung first PNP chief, di ba? Siya yung first PNP chief. Yan. Tapos si Director Charles S. Mondehar, siya naman yung first BJMP chief. Okay? So, syempre, tanggal na si Police Director Nazareno and Director Charles Mondehar. Wag nyo nang isama si Noli Incad. Lecturer nyo ngayon yan. Lecturer nyo. Wag nyo isama yan. So, ang sagot natin ay si Brigadier General Arsenio E. Concepcion. Okay? So, maliwanag tayo dito So, nasagot na natin yung number 6. Okay? So, next. Ito, may tanong. Ito, mahilig ang CSCPOE dito sa mga statement. Dito ako nabubuwang talaga sa tanong na to. Di ba?
Pero padadaliin natin para sa inyo, mga chupapi mo nyanyo. Padadaliin natin para sa inyo. Statement 1, in large cities or a group of clustered municipalities, a district jail headed by a district warden. Okay. So ibig sabihin daw, pag maraming sa mga municipalities, sa mga grupo ng municipalities, marami, 'di ba? Maraming jails doon. So magkakaroon daw ng district jail at ang mamumuno sa district jail ay district warden. Tama. Tama naman, tama. Statement 2, the BJMP operates and maintains city and municipal jail, each headed by city or municipal warden. Tama naman. Di ba? Yung bawat jail, kung city, city warden, kapag mga municipal, may municipal warden. Tama naman. So the statement 1 is correct, while statement is wrong. Tama nga lahat, kulit mo Statement 1 is wrong, while statement tama nga alam, makulit ka. Both statement are correct. Ayun, nakahanap natin. Both statement are wrong. Ayun. So ang sagot natin dyan, both statements are correct. So sa pagsasagot ng mga statement, isa-isayin nyo. Huwag kayong nagmamadali kapag ganito na tanong. Kasi sayang yung mga point. No? Sayang yung mga point na kapag buhulaan mo. Kaya kapag mag-exam ka na, galingan mo na para magkaroon ka ng eligibility at makapag-apply ka na. Okay? So, ayun na. Number 8. Ano ba yung ito? Number 8. Ayun. It refers to the temporary custody of a person. Uy, temporary custody of a person. Okay. Promise her own protection. Uy, para pala sa kanyang protection, no? Own protection. From the community she becomes from, and for community he or she becomes from. Parang magulit tanong na to So ibig sabihin nito, pansamantalang ikukulong siya para sa kanyang protection. 'Di ba? Siguro pinoprotektahan dito mismo yung tao dahil minsan nakagawa siya ng kasalanan sa community. Or same din na pinoprotektahan din ang community against sa mga nakagawa ng krimen. Ay guys, take note Yung mga yung mga nakakulong sa loob ng kulungan o piitan, ang tawag natin diyan ay person deprived of liberty. Person deprived of liberty or PDL. Kasi ang definition ng PDL, kahit lang siya, kahit nakadetain lang siya, kahit nakakulong siya, kahit short or mahabang sentensya, we call it PDL. Okay, person deprived of liberty. Anyway, pag transfer, syempre lipat ka, di ba? So, BJMP, transfer ka sa Bucor. Mga lipat. Tanggal na to. Ano tong jailbreak? Ano tong jailbreak? Ito ay pangyayari na ang tumakas ay more than 2. More than 2. Sir, ano yung more than 2? Dalawa? Hindi. Pag sinabing more than 2, higit sa 2. So, 3 pataas. Yun ang ibig sabihin niyan. So, sir, kung may tumakas na isa lang, so hindi jailbreak yun. Hindi. Kapag isa lang, 1 or 2, jail escape yun. Halimbawa, tumakas si X and Y, jail escape. Pero kung tumakas si XYZ, jailbreak na. Kasi dinipay na nga ng ng ating operational manual. So ngayon, tanggal na ang jailbreak, tanggal na ang jail escape. So anong sagot natin dyan? That is a safekeeping. Basta keyword nyo just safekeeping. Pansamantalang ikukulong ka for your own protection. Di ba? Basic na sa inyo yan Okay, so tingnan niyo yung transfer.
Yung definition transfer, kinuha ko na yung definition. Sabi ng transfer, the delivery, hindi daw nangangulugan na his or order appeal of an inmate or inmate sentence of more than 3 years from any BJMP man jail to any Bureau Corpus or penal farm or the delivery of inmate from BJMP man to another jail. Basta lipat. Yan, lipat, delivery. Di ba pag delivery, lilipat ka. Delivery yan. Lipat to another jail, to jail. Di ba? Or sa Bucor. Basta lipat lang ang keyword natin. Para hindi na kayo mahirapan pa. Yan. Basta wag kayong magkakabisado, intindihin niyo siya. Okay? Iintindi lang natin yung mga nire-review natin. Okay, na next, number 9. Ayun. The BJMP officers and staff are guided by the following core values except. Guys, dati kasi sa yung 2015 BJMP manual, iba kasi noon. 'Di ba? Ang keyword noon correct. Pero correct dati, 'di ba? Pero ngayon, base sa updated, ito in-update. So, ang core values, ito na ginagamit. Ano yung una? Professionalism, teamwork, efficiency or competence, commitment, and self-discipline. Okay? Pero ang tinatanong kasi dito, the following officer and staff are guided by the core values. Pero mag-ingat kayo dahil may except na tinatanong. Okay? Except daw. So, ang keyword natin dito, pag professional, para hindi kayo malito, professionalism, teamwork, efficiency, commitment, and self-discipline. Tanggal yung execution. Okay? So, tatandaan niyo yung protects. Di ba? So, huwag yung kakalimutan yan, yung protects na yan. Okay. Anyway, ang hindi kasama, execution. At delikado naman execution. Maraming ibig sabihin ng execution, gawin o tapusin, di ba? Execute. Di ba? Kaya nga kapag naglalaro ka ng ML, executed. O, di ba? Anyway, number 10. Ayan. It refers a written order of the court. Okay. Oy guys, sa mga criminology na nagre-review, di ba? May online group study kami dito which is 100 pesos per 4-hour session, no? Pwede rin kami pwede rin kasi sa mga attend ng namin group study, meron din kaming magkakaroon kami ng penology officer examination, group study and fire officer examination group study. Okay? Isinasama namin yan dun sa online group study namin sa criminology. Group study kami online group study for 100 pesos per 4-hour session. Every 8 p.m. to 12 midnight, no? Or 9 p.m. to 1 a.m. Okay? Sa mga gusto dyan, magsali lang kayo. Mag-message kayo sa page natin. Anyway, tuloy tayo. Or any other agency authorized by law to issue, pinagkakatiwala, entrusting an inmate to jail for the purpose of safekeeping during pendency of his her case. Okay? So, ano ba yon? Isinulat. Yan, isinulat, pinag-uutos ng korte. Or, korte una, korte, or any other agency pangalawa. Okay? Sir, ano ba sagot natin dito? Pag prison record, guys, pag prison record, ito mismo yung pinaka-information ng pinaka-information ng mga PDL, mga information. Pag karpeta, ayun mismo yung lalagyan. Okay? Yung pinaka-lalagyan. Ayan, yung pinaka-lalagyan mismo. Okay? Yung prison record, ayun mismo yung information. Sir, ano may mitimos? Pagkakaiba sa commitment. Ang mitimos, ang nag-i-issue lang nito, only the court. At ang nakalagay sa mitimos, ipinag-uutos para i-serve. Ayan. Serve sentence. Okay? Ito ang commitment order. Pwede ang mag-issue niyan si court or other
agency. Okay, so ibig sabihin, tanggal na ang Mitimus, karpeta tanggal na, prison record tanggal. Ang sagot natin dyan ay commitment order. Okay, so maliwanag tayo dyan ha. So anyways, kung ikaw ay bago lamang dito sa aming page, i-like and subscribe mo and follow mo ang aming Facebook, ang Akle Mentoring by Chaps. At meron din kaming YouTube channel, nandyan ang Akle Mentoring by Chaps. Pwede kayo manood ng mga video dyan. Pwede kayo may mga review materials dyan. Panoorin nyo. Okay? And also sa mga gusto ng aming libro na Mastering Criminology Terms, best-selling book yan, no, until now. Dahil kaya naging best-selling kasi talagang kapaki-pakinabang yan. So Mastering Criminology, nandyan yung mga terminology na nahihirapan ka. Pag binasa mo, mapapadali yan sa iyo. Nandyan na rin yung mga list ng mga Republic Acts na mga kinakailangan mo related sa criminology. Okay, ito ang aming number lang, 0926-056-8167. So Mastering Criminology Terms, or mag-message kayo dito sa aming Facebook page kung gusto nyong mag-order talaga ng book. Mga chupapi mo nyo. At sa mga gustong sumali ng online group study, ayun, mag-message ka lang sa aming Facebook page. No? 100 pesos per 4-hour session. Okay, nandun na yung yung group study natin ng criminology, group study ng penology, group study ng ng fire officer examination. Okay? So maraming salamat sa inyo. Wag niyo kakalimutan i-subscribe ang aming page ha. So thank you and have a